So hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, pag-usapan natin itong bagong labas, of course, na isang napakalupit na Samsung smartphone, which is Samsung Galaxy A37. Sulit ba to? Ito na ba ang alternative nyo sa Samsung Galaxy A57 or A36? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, this is the new Samsung Galaxy A37 at itong smartphone na to ay recently lang lumabas sa Philippines noong March 2026 with a hefty price tag po ito. Nung lumabas sa Philippines, medyo hindi po siya pinansin dahil sobrang mahal niya. Ang SRP nito, sa 8GB 128 is 26,000. Woo! 8GB 256 is 28,000 pesos. So, sobrang mahal, mga idol. Pero, syempre, ito na naman si Samsung, umaarangkada na ngayong mid-year, di ba? Bilis, no? Kalati na agad yung 2026. At binagsak agad ang presyo ng A37. Pwede nyo ito makuha ng possible price na 12,000 pesos or mas mababa pa. Syempre, dito lang yan sa ating link. So, tap mo yung video, may view products yan or shopping button dyan. Mura nyo lang makukuha itong A37. Meron po tayong pa-exclusive discount voucher para sa mga loyal customers para sa mga loyal consumers natin or viewers natin. Kung interested kayo, grab your chance na makuha to ng sobrang mura dahil sa ating voucher dito sa ating link. So, dito lang, pag click yung link na yan, may magja-generate po sa inyong additional discount voucher na 1,000 to 2,000 pesos off dito sa Samsung Galaxy A37 ninyo. So, itong smartphone na to, kumbaga when it comes sa longevity, ito ang isa sa pinakamagandang i-recommend sa inyo. So again, marami tayong consumers na nagiging skeptical pa rin when buying a smartphone. Ano ba? Marami ba siyang cons? Marami ba siyang pros? Ito, dito natin pag-usapan yan lahat sa ating video. Tingnan natin kung marami bang cons si A37 or mas marami ba siyang pros. So, kung mas marami siyang pros compare sa cons, sulit siya. Kung mas marami siyang cons compare sa pros, definitely hindi po siya sulit. Again, i-compare natin siya sa kanyang presyo na sale. Wag na sa SRP kasi literal na po, re-rectine ko na kayo, hindi po siya sulit pag nakuha nyo ng SRP niya. Kaya dito lang kayo bibili sa ating sale price. So, pag-usapan muna natin yung con netong smartphone na to. Gana natin, charger, walang case, walang screen protector. Bare unit siya and data cable. Yun lang. So, when unboxing the Samsung Galaxy A37 is very boring. Hindi lang to. Even the Samsung Galaxy S26, lahat ng Samsung device ngayon boring na i-unbox kasi yun lang, parang iPhone. Ano na lang, data cable. So, yun lang naman, walang ganong accessories when buying this smartphone. Siyempre, for its SRP na 28,000, talagang kakamot ulo mo dahil ang mahal-mahal mo binili yung device. Wala man lang libre, data cable, gagawin mo dun. Yan, sasabit mo dito, wala man lang charger, di ba? Pero kung makuha nyo siya ng sale price, okay na sa akin. Nakuha ko to, real talk, nakuha ko to 10,000. Kasi ginamitan natin ng maiwaga natin voucher dito sa video natin, di ba? So, 10,000, okay na sa akin yan. Yung makukuha akong discount, bibili na lang akong charger, bibili akong case, bibili akong screen protector. Pero syempre, sa perspective ng most ng consumers natin, medyo nadi-disappoint sila na walang kasama or walang charger itong Samsung Galaxy A37 5G. Isa pang con neto mga idol, na con neto is for the capacity ng battery. So, meron siyang 5,000 mAh battery capacity. So, sa perspective din ng karamihan ng consumers natin, maliit yan. Ayaw nila ng 5,000 na skeptical na sa 5,000 na bababa na sila. Real talk naman. Compare sa mga ibang brands na 6,000, 6,500, 7K, malaki. Pero ang babawi naman si Samsung sa software optimization. Ang maganda dito, meron siyang device usage pattern or learning pattern na kung saan pinag-aaralan niya yung paggamit niya sa smartphone mo. Tapos, gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So, napakalupit na software optimization dito at yan yung reason kung bakit matagal din naman malobat ang A37. Pero, syempre, specs-wise, perspective ng specs, mababa po yung kanyang battery in 2026. Pero the good news, mabilis siyang mag-charge. Isingit na natin yan sa kanyang pros. 45 watt fast charging, napakabilis. So, yung 5,000 mAh na yan, kumain ka lang, full charge na agad itong smartphone. So, ganun ka convenient mag-charge dito sa Samsung Galaxy A37. Pero quick reminder lang, kailangan nyo ito gamitan ng 45 watts pataas para magamit yung full potential niya. Kung gagamitan siya ng 30 watts, 20 watts, hanggang doon lang ang charging rate niya. Pero kung ginamitan niya ng 45 watts, or sabihin, Lods, paano pag ginamitan ko ito ng 100 watts? So, 100 watts yan, hindi. Up to 45 watts lang siya, okay? So, pwede siyang gamitan ng 100 watts, pero i-charge up to 45 watts lang.
Okay, so gano'n naman yan eh. So yun mga idol, so far yung napansin kong con netong si Samsung Galaxy A37, very few lang. Ngayon din tayo sa pros. Napakadami nito. Siyempre unahin natin yung display. Yung display nito napakaganda dahil yun nga una-una naka Super AMOLED display itong si A37, hindi lang yon. Sa bezel maliit, punch hole okay maliit din. So kumbaga bibigyan kayo nito ng outstanding premium viewing experience sa isang smartphone. Kumbaga may enjoy nyo yung paggamit nyo dito sa Samsung Galaxy A37, maglaro man kayo, manood, dahil kumbaga sa display quality nito, solid na solid din na mapoprovide netong smartphone na to. So sa Samsung Galaxy A37, when it comes sa overall screen quality, bibigyan kayo nito ng premium viewing experience at yan yung magiging isang advantage netong smartphone na to sa karamihan din ng competitors na sa kanyang Super AMOLED display. Ko Super AMOLED display, mas better yan sa mga AMOLED na ino-offer ng mga ibang brands. Pangalawa is yung longevity. Biruin mo ang OS update nito, 6 years. So kung nagsimula to ng 2016, nagsimula to ng 2026, matatapos to ng 2032, di ba? 2032, hindi pa dun tapos dahil nasusupport pa yan ng update ng mga applications. So sabihin na natin baka 10 taon nyo pa magamit itong A37, di ba? Ganun siya kalupit, ganun siya katagal magamit. Makuha nyo siya 10,000 piso, 1,000 per year or 1,500 per year, di ba? Napakasulit na neto mga idol, kumbaga when it comes sa longevity. And I know marami tayong mga consumers na hindi naman ganun parati nagpapalit ng smartphone. Kumbaga stick to one sila. Ito maganda i-recommend sa inyo. Talagang magiging sulit ang inyong hard-earned money dahil ang tagal na itong mga update ng operating system. Processor, sa processor naman, yung processor niya, it can do the job din naman sa mga day-to-day tasks. It can play games din naman. Hindi naman po literal na mabagal yan. Pero I know karamihan ng mga consumers natin will not prefer yung Exynos processor, pero give nyo naman ng chance. Maganda rin naman ng Exynos. It can handle din naman yung mga na inahanap nyo sa isang all-rounder na device. So makakalaro kayo dito at hindi rin naman siya mabagal sa mga basic tasks na gagawin. Pero ang isang magandang i-consider na pro neto or pros neto dahil syempre meron siyang triple rear camera system. So compare sa mga ibang smartphone na 10 to 12,000 pesos na sabi dual camera, triple. Pero depth, AI, di ba? In reality, ganun lang mga in-offer. Ito mga idol, complete recados na siya. Again, ng complete recado siya sa kanyang presyo na naman nga ni, di ba? So, meron siyang ultra-wide, macro lens, at main camera. Yung iba, hindi siya complete kasi sabihin mo, triple camera. Tapos yung mga, kawawa na may mga ibang consumers natin, Lods, tinatakpan ko na yung camera, hindi ko mahanap kung nasaan yung pangalawa, nasaan yung pangatlo, di ba? In reality, wala mga useless na mga camera lens. Ito, lahat po nagagamit. And malinaw din ang camera performance ng Samsung Galaxy A37 sa optical image stabilization at support na pang 4K video recording. Sa speakers nito, isa rin magiging pros nito. Napakalakas ng speakers nitong si Samsung Galaxy A37 stereo speakers. So kung baka bibigyan kayo nito ng outstanding sound in a mobile device, di ba? Kung maglalaro man kayo, manonood ng movies, paniguradong solid na solid ang performance nitong device na to sa mga ganyang aspect. Ang pinaka-favorite na part ko rin dito sa A37 na huge pros niya is yung kanyang water resistant. So meron tong water protection na IP68 water dust resistant. So ito yung mga smartphone na legit na pwede natin masubmerge sa water. So pwede nyo tong kumbaga gamitin to take underwater shots. So kumbaga when it comes sa protection ni A37, ka-level niya ang Samsung ang S26 Ultra, ang iPhone 17 Pro Max, di ba? Ito yung mga literal na smartphone na pwede itong mabasa or masubmerge kasi mga ibang smartphone brands sa ganitong presyo or even sinasabi nila protection 65, 66 tapos minamarket nilang nilulublob, hindi po recommended yung ganon. So 67, 68, 69 lang yung mga recommended na mga smartphone na pwede masubmerge sa water within 30 minutes of fresh water. It's a big no-no po na gagamitin nyo to sa salt water ha, kasi may mga small particles po ang salt water na there's a possibility pumasok yan sa smartphone mo at masira ang internals niyan, okay? Mga idol, kumbaga, when it comes sa pros and cons nito, mapapansin natin, mas marami siyang pros compare sa cons. At masasabi natin, for a price na 12,000 pesos, sulit na sulit din naman itong si Samsung Galaxy A37. Inuulit ko mga idol, yung presyo na 12,000 pesos, pwede pa yan tumaas, pwede pa yan bumaba, depende po sa sale ni Samsung, okay? So again mga idol, kung interested kayo dito, i-tap mo yung video, view products,
Mura at bagsak presyo lang mo kuha itong Samsung Galaxy A37. Pero yun nga, tama pala isisingit ko na con neto na napansin ko lang pala ngayon is yung storage. Yung storage niya is 128 GB ang i-offer niya for the base model. In today's time, especially for its price, 128 medyo mababa na talaga yan. And I know yung iba, ma-accept pa naman ng 128 kasi marami namang way para makatipid ng storage. And sa perspective ng A37, the sad part kasi dito hindi na expandable ang storage neto. So yung 128 neto, pwede siya sa mga consumers na very light lang naman yung smartphone, hindi sila yung mga kumbaga heavy user. Kasi pag heavy user ka, lalo na gagamitin mo to for content creation, ang baba po ng 128. Kami nga, nalilitan na sa 256 kasi parati tayo nagbablog, parati tayong gumagamit ng video, di ba? Lalaki ng mga storage. 128 talaga medyo mababa sa mga heavy users. Pero kung light user lang kayo or casual user, pwede na sa inyong 128 GB. Kung maglalaro kayo dito, 128 siguro mga ilang games lang malalagay nyo. Hindi kayo makakalagay ng mga sobrang heavy games dito dahil mabitin kayo sa 128 GB of internal storage. So yun mga idol, kung gusto nyo makuha itong A37 ng napakamura, tap mo yung video dito, view products. Mura at bagsak presyo lang ito makuha. At syempre, dito sa ating link, napakaganda ng deal pa na makukuha nyo. Nag-aabang pa sa inyo ng mega discount voucher na 1 to 2,000 pesos. So, sana po nakatulong ito sa inyo kung naghanap kayo ng isang sulit na smartphone ngayon 2026.